Hello, isang maganda at pinagpala pong umaga sa ating lahat. Ito po muli ang inyong kaibigan, ang inyong kasama, at ang inyong kapatiran. Sister Luz po, mabati ng isang maganda at pinagpalang umaga po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Papasalamat po tayo sa ating Panginoon dahil po sa nariyan pa rin po kayo at tayo pinagpapatuloy sa biyaya ng Panginoon. Muli po, ako po ay nagpapasalamat sa inyo dahil alam ko po na meron pong ginagawang Panginoon. Hindi po nababaliwala ang ating ginagawa at ang ating pakikinig sapagkat dito po ay wala po tayong itinataas at wala po tayong ibinababa. Maliban po sa ating Panginoon, siyang ating sentro dito at ating itinataas po sa ating kalagitnaan. Na magkaroon po ng kapangyarihan or power po na magkaroon tayo ng hope at magpatuloy po tayo sa buhay na ito, lalo na po sa panahon ngayon ng ganito po, nasa krisis po tayo na lahat po tayo apektado. Po, wala naman tayong ibang pagtataguan, wala tayong tatakbuhan maliban sa ating Panginoon na nagmamahal sa atin, nag-iingat at nagbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan. Amen po. Tayo po muna ay manalangin. Samahan niyo po ako. Aming Ama sa Langit, maraming salamat sa umaga na ito. Salamat o Diyos muli at binigyan mo kami ng panibagong pagkakataon upang kami po ay makapakinig muli ng iyong mga salita. Panginoon, tinataas ka namin sa aming kaligitnaan. Ikaw lamang ang aming marinig. Ang layunin namin, Panginoon, ay ikaw po ay aming maluwalhati at maparangalan sa aming mga buhay. Tulungan mo kami, turuan mo kami palagi na magpakumbaba sa iyong harapan, na kami po ay umasa sa iyo, Panginoon, na may pagpapasalamat at patitiwala. At Panginoon, nataas ko po sa iyo ang lahat ng makikinig at nakikinig sa oras na ito. Na silang lahat, Panginoon, nahipuin mo kanilang mga puso't isipan upang kanila po maunawaan ang bawat salita na ihayag mo po sa aming lahat. Maraming salamat, Panginoon. Alisin mo po sa aming kaisipan ang anumang makagagambala, makagugulo. Tulungan mo kami, makapag-focus lamang kami, Panginoon, sa iyong presensya. Maraming salamat po. Baba mo po ang knowledge and ang wisdom na nagmumula sa iyo, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Ikaw lamang ang maparangalan at ikaw lamang ang maitaas ang aming pagsamba sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Amen. So, ayun po. Kanya po, nabanggit ko po kanina na tanging ang Diyos lamang ang ating malalapitan, lalo na po sa panahon ngayon po na ganito ang nangyayari po. Yung iba halos hindi na nakakatulog at hindi na sumasaya po, hindi na mapangiti po, lalo na kung nakakadinig ng mga balibalita or mga news po. Kaya wala na po tayong ang iba po nawalan na po ng pag-asa po. Dahil ang panahon po natin ngayon ay everything is lahat po ay uncertainty, walang kasiguraduhan. At yun nga po, di po ba, ngayon ay nagkalat yung mga ayuda, mga namimigay ng pagkain, po ba? Salamat sa Panginoon at mahinihipo po ang puso nila. Po, yung mga panty po na bibigay po ng mga pagkain sa kapwa. Po, salamat sa Panginoon po. Pero alam niyo po, sa totoo lang po, lahat po tayo may mga pangailangan at salamat may mga ganitong tao na generous po, nagbibigay po sila po. Pero yun na nga po, kung naubos, wala na naman ulit, po ba? Pero alam niya po, ang magandang balita po, no? Meron po tayong pwedeng pagkuhaan po. At unlimited po ito. Unlimited po ito. At kung ano po yung ibig kong sabihin, nalalaman po natin to maya-maya. Magsimula na po tayo. Ayun po. Alam niyo po, i-share ko po sa inyo ang salita ng Panginoon na matatagpuan po natin sa Philippians chapter 4 verse 19. Philippians chapter 4 verse 19. Sinasabi po and my God shall supply
all your need according to His riches and glory by Christ Jesus. Again po, Philippians chapter 4, verse 19. And my God shall supply all your need according to His riches and glory in Christ Jesus. Yan. Kung Tagalog po inyong Biblia, ito po yung sinasabi. No po, Philippians chapter 4, verse 19. Ang sabi po dito, at pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo, ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Hesus Kristo. Amen po. Alam niyo po, maganda po itong Bible verse na binigay sa atin ng Panginoon ngayon. Panghawakan po natin ito. Lalo na kapag tayo po ay nagsisimula na tayong magtanong yung paano na ba yan? Paano na bukas? Saan tayo kukuha? Lagi po may kaparaanan ang Panginoon po. Alam niyo po, sabi ko nga po ay sa panahon po natin ngayon, everything seems uncertain po. Uncertain po. Dahil pwedeng meron ka ngayon, may ayuda kang natanggap, may tulak ka natanggap, pero bukas makalawa, paano na? Paano na? So, marami po tayong mga kababayan po na nahihirapan hanggang sa umabot na nga po doon sa controversy na po. Yun nga po nangyari kay Angelo kasi na po. Ayan. Anyway, ano po yan? Ano lang po yan ang tawag nito. Singit ko lang po yan po. Na nagbigay po siya ng community pantry po. At napakarami na nagpunta at meron nga po isang nagbuwis buhay. So, hindi po natin wala po tayong masasabi dyan po. Basta ang alam po lang natin bilang mga Kristiyano po at nakakaintindi po sa kalooban ng Panginoon, wala pong may gusto ng gano'n po. Wala pa dapat sisihin. May iba, sinisisi Egiluxin, sinisisi yung matanda, sinisisi yung pamilya ng matanda. Ang dami nagsisisihan po mga tao na po. Ay, na po. Pero isa lang naman po talaga, alam natin na ang ating buhay ay hawak ng Diyos. Yun nga po, nagpapakamatay na, naliligtas pa yun. Kung gusto tumalon sa building, hindi nahulog. Nabuhay pa. Po ba? Alam po natin na ang lahat ay kontrolado ng ating Panginoon. So, I will leave that controversy po sa ibang tao na po. Nabanggit ko lamang po kasi we're talking about ayuda. And ayuda nga po yung ibinigay doon na po. Dahil sa haba ng pila at init at dami ng mga tao ay meron po nangyaring gano'n. And I'm sure hindi lang naman doon. Meron po kung alam kahit yung last year, kakilala po namin isang matanda po nakapila po doon sa bilihan ng bigas. Bigayan ng bigas po. Sobrang init po siya din po ay inatake. Pero hindi po nabalita. Bakit? Kasi po hindi artista yung namigay. So, hindi po ba? Alam nyo na. You know what I mean? Po. So, ngayon po, usapan po natin yung hindi man sikat sa social media po, o sa larangan industriya ng showbiz. Pero meron pong isang babanggitin tayo po nagbibigay ng unlimited na supply po sa atin ng ating mga pangangailangan. Po, hindi lamang yun kasi ang kailangan po ng tao hindi lang naman material, pagkain, may more than that pa. Siyempre, kailangan natin ng pagmamahal, ng hope, po ba? Ng peace of mind. Po, marami tayong kailangan At alam niyo po, lahat ng mga kailangan natin na ito ay kaya po ibigay ng isa at nagmamahal sa atin ng walang katumbas at walang kondisyon. Yun po ay walang iba kundi ang ating Lord and Savior, Jesus Christ. Di po ba? Amen po? Amen. Alam po ba ninyo, the certainty of God's supply po pag-uusapan natin ngayon. Yung kasiguraduhan po. Kasiguraduhan or katiyakan. Ayun, katiyakan po. Na meron tayong laging natatanggap sa Panginoon. Meron tayo palaging supply sa ating Panginoon na hindi nauubos, hindi na tayo papipilahin pa. Hindi na po tayo pipila at may initan po.
kung tayo po ay maniniwala, tayo po ay sasampalataya, sabi nga according to your faith, be it done unto you. Kaya dapat po natin paniwalaan po na ang Diyos ang nagbibigay po ng lahat ng ating pangangailangan po. Alam po, ang talata po na ito, ang verse po na binasa natin, ay isa sa pinaka-practical po sa lahat ng mga verses na matatagpuan po natin na nakasulat sa Bible po. Ang bawat isa sa atin ay, alam niyo po, totoo lang naman, ang bawat isa sa atin po ay meron po kinakaharap. Meron po tayong kinakaharap na pangangailangan sa ating buhay. At iba-iba po ito. Po, yung iba nga po may karamdaman. Kailangan ng gamot, masustansyang pagkain. Hindi lang po yun. Kailangan din po ng pagkalinga, pag-aalaga. Kailangan din niya na magkaroon siya ng pag-asa. Po ba? Marami po tayong mga kailangan. Iba naman po, kailangan pera. Po, actually, lahat po tayo kailangan natin ng pera, di po ba? Pero hindi naman po ito sinasabi, root of all evil is money. Actually, it's not. Alam niyo po kung ano root of all evil? With regards to money, it is the attitude. It is the attitude towards money, but not the money itself. Because ang money po ay blessing din naman ni Lord ito para po tayo ay may maggamit sa ating buhay, di po ba? Kaya yun pong attitude natin po, yun po ang pinaka-root of all evil po. Kaya kailangan po natin ng pera, kailangan din natin ng mga bagay na sa buhay natin araw-araw, pambayad sa kuryente, sa tubig, sa upa ng bahay, pambili ng gamot, pang-maintenance, kung ano-ano, ang dami po, di po ba? Saan natin ito kukunin sa panahon ngayon? Tapos kung ano-ano po yung mga balita, mga news, po, yung mga may mahalang vaccine, delikado ang vaccine, safe ang vaccine, nandito na ang mga tao sa kakabaksin, tapos may bagong gamot na pinag-aawayan, si ivermectin, si ganito, si Risedsimib, ano, kakati mga pangalan po. Alam niyo kung tututukan natin to, hindi makakatulog. Sasali pa ba tayo sa issue na ganito? Ako po ayoko na sumali sa ganyan. Apo, kasi nakakagulo lang po ng isip. Of course, I read. Apo, kasi hindi maiwasang din malaman kasi may Facebook nga po at nandiyan po yung mga, minsan may mga live streaming pa, may mga ganun pa, may mga interview, no? So, pero actually po nakakasakit lang po ng ulo ito kung ating pagtutuunan ng pamasin. Kasi wala naman rin naman tayong gagawa o kung meron mo tayong gusto suggest, papakinggan ba nila? Hindi rin naman po. So, ako po, tip ko lang po, ginagawa ko na lang po. Ito, I read the Bible po, at sa pagbabasa ko ng Biblia, kakaroon po ako ng pag-asa. Nakikita ko na, ay, mahal ako ni Lord. Nang sabi ng Panginoon, hindi niya ako iiwanan, hindi niya ako pababayaan. I let myself soak to this word of God, to God's promises. Hindi na po kailangang pakailaman natin yung mga issue na ganyan po. Dahil sila nga ginamagkanda uga-ugaga, tatalo na sila, ano po. So, siguro po, kung may opinion tayo, okay lang, i-voice out. I also do that. Bine-voice out ko yung opinion ko. But, we cannot please everybody. We can remind them, we can advise them, po, pero we cannot force them. Po. So, the best thing for me, yung po magbasa po ng mga makapagpapalakas ng loob sa atin, makapakinig na makapagbibigay sa atin ng pag-asa. At ito po ay sa pamamagitan ng pakikinig po ng salita ng Panginoon, tulad ng ginagawa natin ngayon. Ilang oras po ba tayo nagbababad sa YouTube, sa mga TikTokan, po, sa kung ano-ano, po, wala naman pong bawal, hindi po kasalanan yun, po. Pero advice ko lang po, pagkatapos natin malibang, matawa sa mga gano'n na po, sumaya. Pagkatapos po ano ang kasunod? Lungkot na, di matulog, kinakabahan, paano bukas? Alam niyo po, parang magandang tanong yung, paano ba ako mamamanhid? Hindi po yung sakit na manhid na paralyze, hindi po yun. What I mean to say is, naging dialogue ko po yan eh. Alam niyo, sa mga testimony ko, sinasabi ko, manhid na ako. Pinamanhid ako ni Lord. Ako ay hindi na magpapabaksin dahil ako ay meron ng injection
Na-inject na po ako ng dugo, the blood of Jesus. That's why I am sealed by the Holy Spirit, and I am safe. Ano man ang mangyari, sa Panginoon pa rin tayo. Yun po yun eh. Yun po yung sa akin eh. No? Parang, yun po yung mahalaga. And I want to share this to every one of you. Po, na sinasabi nga po ng ating binasa kanina sa Filipos 4:19 na ang lahat daw po ng ating mga pangailangan ay sagot ni Lord. Po, hindi po sagot ni Mayor, hindi po sagot ni Kapitan, at hindi po sagot ni Angel. Na po, kundi sagot po ng ating Panginoon. Pagkat ang biyaya ng Panginoon ay sapat at hindi magkukulang. Amen po. Yun. So maganda po yung nag-uusap tayo at nagkwentuhan po. At tayo po ay nakikinig sa salita ng Panginoon na parang nagkukwentuhan lang naman po tayo. Pero ang Panginoon po ang sentro ang ating pinag-uusapan. Po, nabanggit ko nga po kanina na ito pong binasa natin na Philippians 4:19, isa po ito sa mga practical po na talata po na mababasa natin sa Biblia. Po, dahil ang bawat isa nga po sa atin ay merong kinakaharap na pangangailangan sa buhay na po. Kung minsan nga po ay hindi lang basta kailangan eh. Sobrang kailangan. Ano kung sobrang kailangan na ibig sabihin nito? Yung bang matulog magising ka na sa isip mo. O kaya hindi ka na nga makatulog. Ano po? Parang sobrang, sobrang bang parang beyond our means. No? Para bang beyond our own means. Ganun po, ano? Na hindi natin alam kung paano natin ito makuha o kung paano. Yun po, no? Kung minsan po, kaya pa nagiging problema dahil nagpapanik po tayo. Nagkakaroon po tayo ng anxiety, at nagpapanik po tayo. Lalo na pag nandiyan na si Judith. Kilala niyo ba si Judith? Dati si Judith, kaaway ko yan eh. Ngayon, kabati ko na si Judith. Alam niyo po ba si Judith? Oh, sige. Diba pa? Judith na po ng Meralco. Judith na po ng singgilan sa tubig. Judith na po ng naniningil sa apartment. Ako, puro Judith po yan. Judith na po ng bayaran ng internet. Ako, yan po si Judith. Po, si Judith yan eh. Pero alam niyo po, nung makilala ko ang Panginoon, at siya po yung aking in-accept bilang aking Lord and Savior. Alam niyo po, si Judith naging kaibigan ko. Hindi dahil sa marami na po kong pambigay o pambayad kay Judith. Ako, pero sapat-sapat lang po. Ang ibig ko pong sabihin na hindi ko na po kaaway si Judith kasi hindi ko na siya pinag-isipan ng negative. Kasi dati si Judith pag dumating, pinagtatago ako pa yan. Alam mo po, Judith, parating na yan. Umiikot na po yung pit ko, hindi na ako hindi mo na ako mapapangiti. No, parang, ito na si Judith. Ay, kulang nila mamundok ako na po. Pero alam niya po, nung makilala kong Panginoon, di na po pangalan ni Judith ang nasa isip ko palagi. Pangalan na po ni Jesus. Amen? Amen. Si Jesus na po yung palaging laman ng isip at puso ko po, hindi na po si Judith. Kaya pag si Judith po ang nasa isip nyo, puro kayo panik. Puro tayo panik at puro tayo pangamba, hindi makatulog, takot, galit, halo-halo na po ng mga negative yun, no po. Pero kapag po nawala si Judith, alam niya po, si Jesus po talaga ang dapat lang na naiisip natin, na po. Kaya, yun nga po, no, huwag natin tatanggapin na tayo ay kayang talunin ni Judith. Judith, huwag po natin tatanggapin tayo talunan. Opo. We should not give up, no? We should not give up in defeat. Kailangan po tayo palaging tagumpay. Po. Kasi po sa ganitong panahon po na tulad ngayon, meron po tayong crisis na pinakaharap ngayon. Ito po yung panahon na gusto ng Panginoon tayo ay
lumapit sa Kanya. Andiyan na naman ang Panginoon, di po ba? Di po ba sinasabi niya sa Bible po yan? Come, let us reason together. Mag-usap tayo at ipapaunawa ko sa iyo yung mga bagay na hindi mo maintindihan. Kaso sabi ng iba, Lord, ba't ganun? Ba't naman ganun, Lord? Ngayon pa. Tsaka bakit ganun? Kung sino yung mayaman, lalong yung mayaman. Kung sino yung wala, lalong nawawala, nawala pa ng trabaho, nagkaganiganito na, ang nangyari, no? Alam niya po kung bakit? Kasi po, hindi po tayo nakikipagkaibigan kay Lord. Hindi po natin siya nilalapitan. Kaya lagi tayong nakafocus kay Judith. Po. Hindi po Judith ang pamagat natin na po. Si Judith po talagang nababanggit lang po. Due date. Yan po. Due date po. Due date po ng mga paninigil sa atin na po. Nung hindi pa, kahit po nung hindi pa pandemic naman marami na rin po ng problema kay Judith. Ano po? Di po yung due date po ng bayaran ng tuition fee ng mga bata, mga estudyante, ano po ba? At marami pang iba. Ano po? So, yun po no, sa mga ganito pagkakataon po, tayo ay ninanais po talaga ng Diyos na kumuha po tayo ng ating mga pangailangan sa Kanya. Doon po tayo pupunta sa Kanya. Hindi sa ayuda. Na sobrang dami ng tao. Opo, okay na po pag house to house o kaya yung mga disiplinaryan na marunong po mag-organize na po. Pwede rin naman po yun. Kasi biyaya din po yung galing sa Panginoon. Pero, what I'm pointing out, what I'm driving out here is yung pong supply po na nanggaling sa ating Panginoon. Na nakasulat po sa Bible na ang sabi po rito, na po sabi dito, and my God shall supply all my needs according to His riches in glory. Ano po? Christ Jesus. No? May Christ Jesus, ano po? Tayo daw po ay kumuha ng walang limit po ng ating mga kailangan sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat, bakit po? Ang Kanya pong binibigay sa atin po, ay wala daw pong limitasyon. Punong-puno po yung kanyang bodega, punong-puno po yung kanyang imbakan, at tayo po ang susuko. Ayan po, no? So, ang tanong po, naniniwala ba tayo? Naniniwala po ba tayong matutugunan ng Diyos ang ating mga pangailangan? We believe that? Po ba? Naniniwala ba tayong matutugunan ng Panginoon ang pangailangan mong pinansyal? Ano kailangan mo? 5,000, 10,000, more than that, kasi ang yaman ni Lord Ang liit naman ng kailangan natin. Dapat pala huwag na tayo magbigay ng presyo kasi pag tayo po ay humingi, more than that po ang ibigay ni Lord sa atin. Amen? Sabi po nung araw, hindi pakilala si Lord to see is to believe. No? Pero alam niya po, makilala ko po ang Panginoon, I believe first, then I see it. Kailangan po meron tayong pananampalataya. We should have faith. Hindi po bang sabi sa Bible? Sabi po doon ay kung meron ka pananampalataya, na kahit na maliit lang, God will honor it. And through that little faith, you can command the mountain to move to other place. Ano pa ba ibig sabihin nito? Kapag po tayo ay meron pananampalataya sa Panginoon, yung gabundok na problema po natin, uutusan lang natin na, kabundok ka, huwag kang humarang-harang sa daanan ko. Tabi, dadaan ang anak ng Diyos. Amen ba? Di ba? Alam niyo po, ganun po yun It is according to our faith. God honors our faith. Sabi nga, even as little as mustard seed. Nakita na ba kayo mustard seed? Ako po hindi pa. Pero naniniwala ako. Kasi yun po yung faith. Ano po ba yung faith? Yung faith yung naniniwala ka po sa sinasabi po ng Word of God. Naniniwala tayo po. Kahit hindi mo pahawak, pinaniwalaan mo na. Yan po yung faith. At yan po ang makapagbibigay sa atin po ng miracle.
na mga bagay na wala pa man din, ay inangkin na nating hawak na natin. Hindi pa man din solved na yan, sabi ni Lord. Kaya naniwala ka ba? Solved na, sabi ni Lord eh. Sapagkat ang sinabi ng Diyos ay sinabi niya at hindi magbabago. Hindi siya sinungaling. Tulad nating mga tao, minsan sinungaling pa tayo, pero ang Panginoon ay hindi po siya nagsisinungaling. Kaya nga po, ang ginamit nating verse ngayon, Philippians 4:19, galing po yan sa Bible. Kaya ibig sabihin, totoo po yan. The certainty of God's supply. God never lacks. No? Hindi siya nakulang kailanman sa ating mga buhay na po. Sabi po rito ay we should not give up, no? We should not give up pagkat ang biyaya ng Panginoon is very unlimited o unlimited po. Yung storehouse ng Panginoon is unlimited to meet our need po. Yun po, ganun po yun. So, yun nga po yung tanong kanina. Do you believe that God can meet the needs of your finances? Ano ba kailangan natin ngayon? Patong-patong na bayarin. We're talking about finances po, no? Kaya ba ng Diyos yan? Kung yung negosyo mo ay natigil dahil sa mga ano na yan, sa mga quarantine na yun. Dahil po sa KQQ na po. So, medyo ganun po. Sa ganun tayong sitwasyon ngayon. Ano pong gagawin natin? Kaya nga po natanong tayo ngayon do you believe God can meet the needs of your finances? Depende po sa isasagot natin po yung ating faith. Nakasalalay po dito. No po? Yung ating finances, yung ating health, meron po ba tayong karamdaman? Tayo po ba ay may sakit? Kaya po bang tugon ng Panginoon at pangailangan ng ating mga anak? O mga pangailangan ng ating mga magulang, ating pamilya? Kaya ba ng Diyos yan ibigay, i-meet yung mga needs? Yan po yung mga tinatanong po, no? At alam niyo po, sabi nga po ng scriptures o sabi po ng sinasabi po ito ng banal na kasulatan sa Biblia po sinasabi po na you will never face a need, no? You will never face a need for which God's provisions is not more than adequate. Ayun. Diba? Ang ibig po sabihin nito ay sinasabi ng kasulatan ng biyaya ng Diyos sa mga pangailangan kinakaharap mo ay higit pa sa sapat. O, di po ba ang ganda? More than enough. Po ba? Sapat at higit pa. Yung sinasabi ko po kanina, pag tayo at pumila sa ayuda, okay, salamat. Kunwari, ako tayo 3 itlog. Ano pa ba yun? Tinapay, yun po. So, tatagal po ko ng 1 day o 2 days po, no? Depende po sa pag-consume natin. Tapos, problema na naman. Sinasabi po ng salita ng Panginoon, more than enough po. Pag tayo sa Panginoon lumapit, lagi po siyang may kaparaanan. May ibibigay po ang Panginoon sa atin. Sapat-sapat at higit pa. Yung pong sinasabi dito na po. Sabi po ito yung kasulatan. Sabi po ito po yung word of God. Ito po yung sinasabi ng Biblia. Word of God. Siya po nagsasalita rito. Ano po? Talaga ibibigay po niyang ating mga pangailangan. Ang sabi ay, mga pangailangan kinakaharap natin ay bibigyan niya ng higit at sapat. Higit at sapat. Yun po, ulit-ulit po yun. No? So, maraming beses po na inuulit po at binabanggit ng kasulatan o ng Word of God po ang mga pangakong ito na po na mababasa po natin sa Biblia. Marami po ito eh. Na po. So, ang tanong nga po kung hindi yung panararanasan ang saganang pagpapala ng Diyos. Na po. Kung sa ngayon ay hindi yung panararanasan ng saganang pagpapala ng Diyos, ano kaya ang problema? Ano kaya ang problema? Yun nga po, dapat malaman natin kung ano yung problema, ano yung dahilan, ano ang dahilan, bakit ganun. Na po, ang problema ba si Lord? Si Lord kasi, nanisip paano, nasa Diyos ba ang problema? O maaari kayang
hindi ka naniniwala na kaya ni Lord ibigay sa'yo, no? Ang bawat pangangailangan mo. Kaya nga, brother, sister, naniniwala ka ba? Ano ba kailangan mo? Needs po ha, hindi wants. Kasi pag sabi natin wants, siyempre pwedeng hindi naman. Pwedeng tsaka na. Pero ang kailangan po, ang binibigay ni Lord sa ating mga needs, mahalaga, kailangan po natin. Kaya nga po, yung sinasabi sa ating verse na po, at ang ating Diyos ang nagbibigay sa atin ng lahat ng ating mga pangangailangan. Importante po kasi pagkailangan. Needs po ito po. So, nasa ng problema? Na kay Lord pa? O, hindi ka naniniwala? Parang magkaalinlangan ka pa. Ito po. So, pagka po ganun, ay parang hindi pa tayo handang maniwala na po. Parang hindi pa tayo nakahandang maniwala na kaya ng Panginoong tugunin ang ating mga pangangailangan. Po ba? Alam niyo po, ang bawat pagpapala ng Diyos ay nakalaan po sa bawat mga sumasampalataya sa Kanya. Lalo na po sa mga tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas sa mga anak ng Diyos. Alam niyo po, palagi pong nakalaan sa atin na po, sa bawat anak ng Diyos po, ang lahat ng pagpapala po ibibigay sa atin ng Panginoon kung tayo ay maniniwala. Kailangan po meron tayong faith po. No? Dahil yung pagpapala ng Panginoon ay wala pong kahit sinong pwedeng makaubos. Hindi po kayang ubusin. Hindi po pwedeng ubusin po, no? O ibig sabihin na hindi ka kukulangin o hindi ka pagkukulangin ng Panginoon kung tayo po ay maniniwala sa Kanya. Kaya po ang sabi dito, every resource of God is available to any child of God who will believe Him. No one has ever exhausted God's supply. Wala po kung tayo magtitiwala sa ating Diyos na po. Kaya nga lang po nakalulungkot na isipin po na some Christians live as if God's abundant resources were not available to them. Yun po yung sad po. Kahit minsan tayo iba nakakalala sa Panginoon, Christian na po siya, alam niya na ang Panginoon ay susupply ng mga pangailangan, nababasa, napapag-aaralan. But yun nga po, nakakalungkot isipin po na may mga Kristiyanong tila baga ang pagpapalang Diyos ay hindi nila pinaniniwalaan. Parang ganun po. Isipin na lang po natin na tayo mga anak ng Diyos. Tayo po mga tumanggap sa Panginoon bilang Lord and Savior. Tayo po ay naging anak na niya. At alam natin po ba, ang ating Panginoon Jesus ang hari ng mga hari. So anak tayo ng hari, di po ba? Kaya nga po tayo mga anak ng hari. Opo, kinilim natin na tayo po ang mga tumanggap ay anak ng hari. Pero kung tayo po ay anak ng hari, as we claim it, bakit po minsan parang nabubuhay tayo na para tayong pulubi? Po ba? Sabi po dito, no? We are children of God. We are children of the King. Opo. But, why? Sometimes we live like beggars. Po ba? Sad to think po, kuminsan po, ang dahilan po is yung ating faith. Nagwe-wave. Ito po, ang kailangan po, ang ating faith ay maging firm, strong. Ito po, kailangan po ay tayo po ay laging sumampalataya, panghawakan natin mga pangako ng Panginoon. So, ano po ang pangako niya? Ang pangako po niya ay nasa Philippians 4:19, sa dinami-dami po ng mga verses sa Bible na mababasa natin po. Ano po, ito po yung karamihan Ang binibigay po sa atin ni Lord, alam niyo po, unlimited. Hindi lamang sa material, sa pinansyal po, sa pagkain, sa damit nilang po yun Alam niyo po, yung mga pangailangan po na hindi nahihipo, hindi nahawakan, pero nararamdaman. Kailangan natin yun maging strong tayo maging hopeful,
Opo, meron tayong living hope, maging peaceful, kahit na nakita mo sa lalagyan ng bigas mo kaunti nilang pumanatag ka kasi alam mo, lalagay ng Diyos ng bigas araw-araw. Dapat ang pumaniwala talaga tayo kasi karanasan ko po yan ganyan po. At alam natin na ang Panginoon ay hindi nagkukulang sa atin. Po ba? Kailanman po ay hindi nagpabaya ang Diyos sa ating mga pangangailangan. Kaya po ang ating pong mensahe ngayon, tayo po ay magtiwala sa Panginoon. Huwag po tayong matakot sa bukas because God holds our future. Opo, nagsimula po tayo kanina sa medyo nagbibiro-biro po ako, pero lahat po ng mga sinabit ko pong salita ay totoo po. Binaan ko lang po sa pag-practical na pananalita para tayo po lahat ay makarelate po, lalo sa panahon ngayon. Kailangan po magaang, po, kailangan magaang ang pag-uusap, pakishare, pakikinig po, dahil lahat po tayo ay hindi exempted. Wala naman po exempted sa nangyayari sa paligid natin ngayon. Lahat po talaga ay dumadanas ng hindi maganda. Po. Pero I tell you, my friends, my brothers and sisters in Christ, na panghawakan natin ang pangako ng Panginoon. Paulit-ulit, Philippians 4:19, ang sabi po niya, and my God shall supply po all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Huwag po tayong tusuko. Ang sabi huwag natin sabihin na, huwag po natin ugaling sabihin na, wala na wala na, ubos na, paano yan ka? Sa halip po, tayo po ay laging magpapasalamat. Lord, alam ko, ibibigay mo ang pangailangan namin. Hindi mo kami pababayaan. We need to declare. Kailangan po, i-declare po natin with faith, na God will supply all my needs, that God will supply all my needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Yun po yung kailangan Kasi kung ano pinumalabas sa bibig natin, kakaroon po ng power yan Kung lagi mo sasabihin na wala. Baka nga po ganun mangyari. Kasi, parang, sinabi mong wala, di wala nga. Pero pag sinabi nyo meron, kahit na parang, wala. Pero, i-declare ko na meron. Magkakaroon ng solusyon. Pupuno ng Panginoon ang aking mga pangangailangan dahil ang aking tatay ay mayaman. Ang tatay natin ay ating Panginoon. Siya ang ating Ama. Dahil mayaman aking tatay, mayaman na rin ako. Di po ba sabi ganun? Kung kailan ka mahina, ay malakas ang ating Panginoon. Kaya ibibigay po niya kalakas ito sa atin. Kailangan lang po maniwala po tayo. Tanggapin po natin ito sa araw-araw po na kahit sa katumingin, ang mga balita po kabi-kabila, puro po na lang issue, ayuda, nag-aaway po, nag-aagawan, mga issue po na sa vaccine po, sa mga gamot na pinagtatalunan po, ang sakit po sakit sa banks po. Wala pala akong banks, maba na. Alam niyo po, hindi pa kayo napapagod po. Alam niyo po, ang ma-advise ko po para po sa ating lahat, focus po tayo sa pangako ng Diyos. Sabi niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Diba sabi niya yun? And ano pa po, yung ating pinakinggan ngayon, ang sinasabi po niya sa Philippians 4:19, and my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Panghawakan po natin ito. Sa umaga, pagkagising, Lord, thank you. Alam kong hindi mo kami pababayaan. Lord, thank you. Alam kong sasamahan mo kami. Lord, thank you. Alam kong pinagaling mo na ako. By claiming those words, declaration of faith, according to your faith, be it done unto you. Yung pinupunto natin dito. Kaya huwag tayong mabuhay ng negatibo. Huwag tayong mabuhay sa mga nakakapanghina, nakikita ng ating mga mata at isip. We should not live by what we see and feel. No. But we should live by our faith. Ito po yung magduduktong ng buhay natin sa araw-araw.
na meron tayong strength, meron tayong joy, meron tayong peace of mind. Ito po ang punto ng mensahe na ibigay po sa atin ng Panginoon. Living hope. Magkaroon po tayo ng buhay na pag-asa. Huwag po yung pag-asa patay, kasi patay na nga po yun eh. O, kung di magkaroon po tayo ng living hope sa ating Panginoon, dahil ang ating Panginoon Jesus ay buhay. Po, our Redeemer lives and He lives forevermore. Yun po. At sana po ay kahit po papano tayo po ay nagkaroon ng strength na po, tayo po na-encourage po sa Word of God na ibinigay sa ating ngayong hapon. Maraming salamat po. Tandaan po natin na sapat at higit pa ang biyaya ng Diyos na nakalaan po sa atin para po sa atin ito. Binigay na po sa atin eh. Kunin na lang natin. Just take it. If you have faith, take it. Kasi pag wala kang faith, hindi mo naman kukunin, di po ba? Ano po ba ang faith? Ang faith po ay naniwala ka na wala pa man din ay nakuha mo na. Yun po yun. At paggising mo, masaya ka. Kasi alam mo na hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Huwag kang magtaka kung bakit parang wala. Bakit wala? Kasi baka po may problema sa ating faith. No po? Sabi nga sa binasa natin kanina. O, kanino ba ang problema? Nasa iyo ba? O baka sinasabi mo, si Lord kasi. Hindi po. Tuturo po sa atin na ating Panginoon tayo magtiwala sa Kanya. Sabi po niya, ikaw ay anak ko, ako'y hari, ikaw ay anak ko, ikaw ay tagapagmana ko, ikaw ang beneficiary ko, mayaman ako, kaya mayaman na din ang anak ko. Po ba? Amen po ba? Salamat sa Panginoon. So, maraming salamat po. Ganun lamang. May sila pong ating ang pag-uusap na po. At alam ko po na meron na pong kinausap ang Panginoon sa oras na ito. Na kapatid, kaibigan, kasama, huwag ka mawalan ng pag-asa. Sa halip, manalangin, pagtiwala sa Diyos, magbasa tayo ng Biblia. Huwag po nating isipin na ang Biblia ay religion po. Hindi po. Ang Bible po ay Word of God. Puno po ito ng mga pangako ng Panginoon. Po, ng pag-asa. Kaya kung nalulungkot ka, natatakot ka, hindi mo alam, parang may kulang, ang sagot po diyan ay ang ating Panginoon. He is the missing element in your life. Magbukas ka ng Bible, magbasa ka, makipag fellowship ka sa ibang mga matured Christians. Po, umawit ka ng mga pagpupuri sa Diyos, makinig ka ng mga Christian songs. Yan po yung dapat natin gawin sa mga nanghihina na mga Kristiyano. Tayo po ay magpalakas sa Panginoon sa pamagitan po ng pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita at kikisama po sa mga kapwa natin Kristiyano upang tayo po ay magkaroon ng magkakaisa ng pagpapalakasan or encouragement po sa isa't isa po. At para naman po sa mga ngayon na po nakapagbukas ng ganito po na gawain po na online po ng pag-encourage po sino ka man, hindi mo man ako kilala, hindi ako kilala. Pero alam niyo po, hindi aksidente na nakita mo ko dito. May plano ang Diyos sa buhay mo. Niwala ka ba? Kung pinanood mo ang video na ito, mula umpisa hanggang ngayon, at medyo parang hindi pa buo ang iyong pagkakaunawa kung ano yung pinag-uusapan, napaka-bless mo kasi meron sa iyong regalo si Lord. Alam mo kung ano yun? Ito yung regalo ng eternal life na dito pa lang, nasa earth pa lang tayo, mararanasan mo na yung heaven, yung saya, yung contentment, yung peace of mind. In the midst of this crisis, meron tayong kapayapaan. Hindi tayo matatakot. Kaya gusto ko i-share sa'yo, si Jesus. Pero dapat,
magkaroon ka ng relasyon bilang ama at bilang anak. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos tulad ng inakala ko din noon. Nakasulat po ito sa Biblia sa Genesis 1, 1 nga ba? Verse 2. Mauli, kailangan matiyak natin to. Alam niyo po, meron kaming pastor, lagi sinasabi sa amin, ang tabi, ang lahat ng anak ng Diyos. Hindi sasagot namin, yes, opo pastor. Pero hindi po pala ganun. Opo, dahil ang tao pala ay hindi totoong lahat ay anak ng Diyos. Alam niyo po, sabi po sa Genesis 2 verse 7. Ayun, Genesis 2 verse 7. Sabi po rito, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Narinig niyo po yun? Ano pong sinabi? Nilalang ng Panginoon ang tao na galing sa alabok. Ano po yung nilalang? Created, di po ba? We are only creation of God. Galing tayo sa alabok. Di tayo ay nilikha. But we are not yet children of God. Kaya hindi po lahat tayo anak ng Diyos. Sino lang po bang anak ng Diyos? Isa lang po yun. Paano ko po nalaman? Yan po ang sabi sa John 3:16. Ayan, alam na alam po natin. John 3:16 na po ba? Ano po sinasabi sa John 3:16? At gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan na kanyang ibinigay ang kanyang nag-iisang anak. Si Jesus po yun. Upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, maliwanag po. Di po ba? Hindi sinasabi? For God so loved the world that He gave His only Son. Only begotten Son. Isa lang po yung anak ng ating Diyos. Isa lang. Anak siya. Kasi sa lagi siya galing tayo galing sa alabok. Kaya hindi po tayo anak. Tayo po ay mga lilikha. Pero, ang kagandahan po nito kapag tinanggap po natin ang ating Panginoong Hesukristo, ano po ang sabi? Kapag tinanggap natin ang si Jesus as our Lord and Savior, meron pong mangyayari. Alam niyo po, ito pong sabi, para po, sure po na sa Bible po nang gagaling, ano po, at hindi ko po sa yung pananalita. Makita po natin sa John 1:12. Chapter 1 po, verse 12. Ang sabi po dito, datapwat, di po ba tayo mga nilikha, ngunit datapwat subalit. Ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, yung pong mga nagsitanggap kay Jesus na po, ay pinagkalooban sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ano? Sa makatuwid bagay, ang mga nakisampalataya sa kanyang pangalan. So, kailangan pala tanggapin mo natin si Jesus at ay sumampalataya sa kanyang pangalan na siya ang Panginoon at tagapagligtas natin. Kapag ito pa ating sinabit at tinanggap natin si Jesus sa puso natin, sa buhay natin, dun pa lang ay magiging anak ng Diyos. Una, creation lang tayo. Kasi isa naman ang anak ng Diyos Si Jesus lang yun Pero ang sabi po dito sa John 1:12 po na binasa ko po, ang sabi po dito ay, datapat ang lahat po, ang lahat ng tumanggap sa kanya pinagkalooban niya na sila pinagkalooban ng karapatang maging mga anak ng Diyos. O ba? Sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. So, maliwanag po na sinabi ko ng Bible, hindi ko po sinabi. So, ayun po. Ano po pinupunto ko rito? Kailangan pala tayo tumanggap muna sa ating Panginoong Jesus upang tayo maging kanyang anak at ma-avail po natin ang lahat ng kanyang mga pangako. Ito po yung access natin para po magets natin yung mga pinangako niya sa atin na magagandang bagay po para po sa ating ikabubuti. Po. So, kakilala man kita o hindi, ibigan man kita, mag-anak man kita, ito na yung pagkakataon. Huwag na natin palagpasin. Inaanyayahan kita na tanggapin mo si Jesus sa buhay mo bilang iyong Lord and Savior. As your Lord and Savior.
ng buhay mo. Amen. Kung willing ka, um, sumunod ka sa aking panalangin. Sundan mo yung mga sinasabi ko. Kailangan ay sabihin mo, no? Bigkasin mo, hindi sa isip kundi sa salita. Amen. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Salamat po. Binigyan mo ko ng pagkakataon na makapakinig ng salita mo, na nakapagbigay ng mensahe sa aking buhay. Panginoon, gusto kitang makilala. Gusto kong maranasan ang mga pangako mo sa buhay ko. Isa po akong makasalanan. Marami akong naging kasalanan sa buhay ko. Mula noon hanggang sa oras na ito. Inaamin ko po na ako isang taong makasalanan. Ako po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi ng kapatawaran. Nagsisisi sa aking mga kasalanan. Patawarin mo ako, O Diyos. Patawarin mo po ako. Linisin mo ako sa lahat ng karumihang nasabi ko, naisip ko, at nagawa ko. Hindi ko po kayang baguhin ang aking sarili. Ngunit alam ko po na kaya mo itong gawin para sa akin. Panginoon, pinubuksan ko po ang aking puso at pinapapasok kita sa aking buhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Ikaw na po ang maghari sa buhay ko. Manguna ka sa aking buhay. Maraming salamat po, Panginoong Jesus, sa kapatawaran ng aking kasalanan at sa pagmamahal mo. Maraming salamat po. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and Amen. Happy birthday to you. Alam niya po, pag tayo ay tumanggap sa Panginoon, ibig sabihin tayo ay pinanganak na muli sa Espiritu. Salamat sa Panginoon sa biyaya ng kaligtasan, kapatid. Patuloy ka sa Panginoon. Humingi ka sa Kanya ng biyaya ng pang-unawa at kababaang loob at pananampalataya. Tutulungan ka niya. Magpatuloy ka. Salamat sa Diyos ang papuri. Amen. So, I advise you as your sister in Christ na magbasa ka ng Bible. Kung wala kang Biblia, PM mo lang ako at mabibigyan kita. At maghanap ka, ipagpray mo kay Lord na mabigyan ka ng isang grupo kung saan ang gospel ay papapag-aralan mo, or kahit ako, pwede mo kong i-approach, pwede kitang matulungan kung gusto mong mapabilang sa mga nag-aaral ng salita ng Diyos or Bible study. At manalangin ka. If you need prayers, you can also send message to me at ipapanalangin kita. Salamat sa Panginoon. God bless you. At mga kapatid, kaibigan, salamat po muli sa inyong pakikinig. Salamat kay Lord na muli tayong binigyan ng inspirasyon at ng blessing ng mga salita niya. Hayaan niya po na magsarap po tayo sa isang panalangin ng pasasalamat. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa hapon na ito.
Salamat Panginoon sa umaga nito Panginoon na kami po ay yung muli pinagpala Panginoon ng mga salita mo na naging paalala sa amin na kami ay huwag matakot, huwag mag-alala, na kami ay magtiwala sa iyo sapagkat kayo po at walang iba ang bibigay sa amin ng supply na hindi nauubos, na lagi kang mayroong binibigay sa amin ng sapat at higit pa. Tulungan mo kami na panghawakan namin ang mga pangako mo, na huwag kaming humiwalay sa iyo, bagkus lagi kami lumapit sa iyo at magtiwala. Salamat po sa mga biyaya, Panginoon. Salamat po sa pag-ibig mo. At salamat po, Panginoon, na ngayon, Panginoon Lord, lalo na sa panahon ngayon na magulo na po ang kapaligiran. Lord, ikaw po nag-isang pag-asa namin sa buhay nito. Dalangin namin, Lord, na patuloy mo kami pag-ingatan, Panginoon, at ilayo mo kami sa lahat, Panginoon, ng kasinungalingan, Panginoon, na nagaganap sa aming kapaligiran. Ikaw ang katotohanan, Panginoon, at walang iba. Ikaw ang daan, ikaw ang aming buhay. Maraming salamat, Panginoon. Lord, I pray, Lord, to bless all those people who listen, Lord, all those people who subscribe, Lord, na sila po ay nag-update, Panginoon, Lord, sa mga sa encouragement, Panginoon, na bawat vlog ay nandiyan sila, Panginoon. Lord, I pray for their families, Lord. I pray for all their needs, Panginoon. Ingatan mo sila, Lord. Huwag mo hayaan, Lord, na sila po ay dapuan ng sakit, Panginoon. At sa may mga karamdaman, Lord. Lord, pagalingin mo sila, Panginoon. Hipuin mo sila, O Diyos. Bigyan mo sila ng strength, Lord, ng comfort, Panginoon, and provision, Lord, sa mga pangailangan nila. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw lamang maparangalan. Ikaw lamang maitaas. Walang iba kung ikaw lamang ang nag-iisang Diyos na buhay, na hindi kami iwan, hindi kami pababayaan. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan ka namin. Salamat, Panginoon, sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. So, ayan po mga ka-sister, ka-brothers, kaibigan, salamat po. At hanggang sa muli po, hanggang sa ulitin po, God willing po, marami po tayong susunod. At salamat po, patuloy ako nagpapasalamat sa mga nakikinig, nagla-like, nagko-comment, and to those who subscribe, salamat din po para sa Panginoon po, dahil when you subscribe, update po kayo sa bawat lalabas po na vlog na ito ng encouragement, words from the Word of God. Maraming salamat po. God bless you.